Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga international newsprint o newspaper international. Nako, headline stories nila si BP Sara. Sikat na sikat ngayon. Pinag-uusapan nila yung pagkapanalo ni BP Sara itong eleksyon na ito. Okay, advertisement lang muna. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Dito kayo mag-order. 0916-9000-997. Ito po yung dumating na stock ko. Napakabango. Yun o. Pure organic tabliaw sekwati from Bukidnon. Hindi po ako nagninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang araw-araw. At napakalaking epekto sa aking health. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon para maibenta nila ang kanilang produkto. Ito, mayroong po sino ito? J. Padriga. Isinare niya ang laman ng mga newspaper all over the world. Ito, Nikkei Asia. Title: Philippine election results seen as boost for Sara Duterte. Kaya na dyan si Sara. Nikkei Asia yan ha. Next. Gulf News. Saan ba ito? Gulf News. Sa Middle East. Gulf News eh. Duterte's outperform in Philippine midterm elections in blow to Marcos. Naungusan, nilampaso ng mga Duterte si Marcos. Bloomberg. MSN. Philippine voters boost Duterte dynasty in warning for Marcos. Kawawa ang Marcos. Ano ba? Diplomat. Puros international newspaper ito. Diplomat. Duterte allies perform strongly in Philippine midterm elections. Ano ba? Ito, hindi ko na... Philippines, another newspaper. Marcos takes a hard hit. Natamaan daw. Midterm election strengthen Duterte's allies. Ano ba? So, yung una kong nakuha is BBC, and then marami pa. Kasi tinututukan tayo ng international media dahil nga sa nangyari kay PRRD. Ito rin si Crisette Laurita Chu, nanonood siya palagi ng international news sa TV ha. Yun din ang sabi niya. Pinag-uusapan doon na rip apart, international media rip apart Bongbong Marcos dahil napakahina daw ang showing ng kanyang ticket itong Mayo 12. Ito, basahin ko itong sinulat ni J. Padriga. Napakaganda. Sabi niya, from landslide to letdown, how midterm results expose PBBM shrinking grip. Ano yung landslide? Yung victory ni PBBM noong 2022 election, it's really a landslide. Kaya lang, from landslide ngayon, let down. Ano yung let down? Wala na. Palubog na ang barko. Let's rewind to 2019. Ayan, ganda ng pagkasulat to. During President Duterte's midterm elections, dihugpong ng pagbabago SNP is late. Campaigned heavily by Sara Duterte, won 9 out of 12 Senate seats. So, sino yung siyam na nanalo nung kinampanya ni BP Sara? Villar, Go, Cayetano, De La Rosa, Angara, Amy Marcos, Tolentino, Pimentel, Revilla. Yon ang siyam nanalo dahil ang campaign manager nila then Mayor Sara Duterte. So, midterm election yan.
None of the opposition otso diretso candidates made it, and the remaining 3 seats, they went to independent candidates. So, sino sila? Grace Poe, Lito Lapid, and Nancy Binay. So, walang oposisyon na nanalo noong 2019. So, that was a clear sign of strong public support for Duterte. Wow! Now, fast forward to 2025. Itong katatapos lang na election. President Marcos started with 12 senatorial bets under his Alianza slate. But after Amy Marcos and Camille Villar broke off to support Sara, only 10 remained. In the end, only 5 won. Erwin Tolfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, and Lito Lapid. And who dominated the top 3 spots? Opposition candidates. Bongo, Bamakino, Senator Bato. Sino yung number 4? I think Kiko Pangilinan, ano? So, number 5 na lang si Erwin Tulfo. Hindi. Number 4 pala si Tulfo. Midterm election are always a report card for the sitting president. And right now, PBBM is flanking. Flanking, yung bumabagsak. Even his own sister distanced herself from his team during the campaign. That's not just political, that's personal. Yes. Kasi kapatid mo, iiwanan ka sa ere. That's something bad. Tapos yung pahayag ni Super Ate, 1 or 2 days before election, sabi niya, ang gobyerno ay hindi na Marcos. Ang gobyernong ito ay Romualdez at Araneta. Nako, ang laking sampal sa mukha nun. Ano ibig sabihin? Mahina ang kapatid. Puppet. With a fractured Senate and no solid majority, his grip on power is sleeping just when he needs it most, especially with the looming impeachment trial of VP Sara Duterte, who needs a 2/3 Senate vote to convict. Good luck getting that now. And to that, add to that, dagdag pa, yung resulta sa eleksyon rising inflation, 76% budget deficit jump, new taxes like the 12% VAT on digital services, affecting 1 million Filipino online freelancers like me, and a ballooning 253 billion ayuda budget. It's no wonder the people are losing faith. In 2019, voters stood behind the president. In 2025, we're sending a message. We're not buying it anymore. Ang galing ng pagkasulat. Basa lang ako ng few comments. Wala na. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Una namong tanom nga saging lakatan. Ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono. Tungod sa kamayo sa yuta dinhi sa amo mamunga gyud ang among tanom nga saging lakatan. O muna ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono namunga gyud tungod sa kaayo sa yuta. Ug karon na atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Ug karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod og maayo pod ang tubo tungod sa sigimi og kaabuno gawas nga hinlo. Og karon nagaabuno mi
sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sa mong abono, Kwan, dopos, dopos o complete o ammonium. ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo. Luag-luag gid ni among saging lakatan 240. So padulong sa ubos among saging. Padayon gid ni ani sa pag-abono. O karon sa sa imong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagparanom ug sa pag-abono. Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.